Inalmahan ng grupo ng mga legal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang panukalang iba ng operasyon ng lahat ng POGO sa bansa. Kung sakali kasi mahigit 20,000 Pilipino daw ang mawawalan ng trabaho. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. 12 taong caregiver sa Taiwan si Nelia at ang natutunan niyang Mandarin doon, ginagamit niya ngayon bilang translator sa isang pogo. Ngayon po, mas malaki po talaga. Nag-range po ako ng 35. Aside pa po dyan, meron pa po akong hazard pay, allowance, saka free accommodation, free food, saka transportation po. Si Nasruddin, 8 taong driver naman sa Saudi, pero mas pinili na raw niyang mag-drive ng shuttle ng Pogo workers. Pero ngayong may mga panawagang itigil na ang operasyon ng Pogo, nangangamba raw siya para sa kanyang pamilya. Sa amin po mga mababa lang ang pinag-aralan, wala nang ibang tatakbuhan kundi ibang bansa. Hindi ka makapasok ng mga kumpanya sa Pilipinas kasi kulang ka ng pinag-aralan. Walang tatanggap sa iyo. So balik ibang bansa naman kami, maiiwan naman yung mga anak namin. Ang Association of Service Providers and POGOs o ASPAP umaalma sa mga panukalang iba ng operasyon ng POGOs sa bansa. Hindi lang daw kasi foreign workers ang maapektuhan. There are more than 23,000 Filipinos who will lose decent and well-paying jobs if the government will shut down legitimate POGOs and their service providers. What is at stake here is not only their means of livelihood but also their support on their families. Organisasyon ng ASPAP ng 16 na POGO at 68 na service providers. Lahat legal at may lisensya. Handa naman daw sila makipagtulungan sa mga otoridad para sugpuin ang mga illegal na POGO at mga gumagawa ng krimen. These nefarious operators have been either been the source of or reason for the recent spate of criminal activities which has given the industry a bad name. And ASPAP is worried, because the impact is really affecting the lives of many Filipino employees. We actually would love to coordinate with them because I believe they would have more information. The President will have to set the direction and the Congress will also have to pass legislation if ever gusto nila talagang i-ban yung POGOs. But as of right now, the DOJ is here to crack down on the illegal POGOs, those who have no licenses, and the criminal element. Sa ngayon, halos 2,000 sa higit 48,000 na illegal POGO workers ang nakansela na ang visa. May 60 araw ang mga may canceled visas para umalis ng bansa o iapela ang kanselasyon sa Bureau of Immigration. Naantala naman ang dapat sanay deportation ng 372 foreign nationals noong isang linggo. Patuloy pa raw kasi ang verification ng Chinese government sa mga ito. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.